Okay, napapansin nyo ba na kada post natin, if ang post natin is seryoso, wala gaanong magko-comment guys, walang magla-like, walang mag-react, even like wala talaga. Pero kapag post mo na kalokohan, sobrang daming mag-react, no? So ganito 'yon. Kaya maraming mga nagdinegosyo na ayaw nila magpo-post kahit alam naman nila na nasa posting o nasa social media yung kitaan, mas pinili nila na mag-post na lang ng mga mema post o mga kalokohan. Bakit? Kasi mas iniintindi kasi nila doon guys yung mga reactions ng mga tao, ng mga comment ng tao, mga likes ng tao na hindi naman nakakatulong, hindi naman siya, yun nga, hindi ka nagkakaroon ng income. Yes po, may tinatawag na engagement is the key, pero doon lang po yan sa nagre-reels. Pero ang nagre-reels po, wala pong income po yun, no? No, huwag kayong umasa dyan, no? Kasi wala naman tayong income dyan sa reels na yan eh. Hindi naman tunay yung mga sinasabi na magkaroon ka ng income dyan sa reels. Kasi pag hindi ka makaabot sa kuta na yan, babawi at babawiin nila yan, no? So, sinasabi nila, engagement is the key. Yes, tunay yon kung ang negosyo man nandun, no? Pero ang negosyo mo, katulad sa networking company, networking LM company, ang bawat post mo importante kasi nga gusto mo nang kumita, pero ang post mo puro kalokohan kasi naniniwala ka is engagement is the key. So, sa tingin mo, may sasali sa'yo. Merong i-inquire sa'yo kasi ang mga post mo, mga kalokohan. So, sa tingin mo may sasali sa'yo, wala, di ba? Kasi ang mga post mo, puro may ma-post, no? Kaya ang iba, ayaw talaga nila mag-post ng mga seryoso, lalo na pag business na post. Kasi, parang malulungkot sila guys eh. Parang sila malungkot kapag walang mag-comment sa kanilang post. Ako ay naamin ko, minsan nagmima-post din ako na meron kong kalokohang post. Marami dyan, seryosong post, pero mga kalokohan, pero seryoso yon, no? Siyempre masakit yon masakit ako magsalita kasi guys, ako may dinadaan ko sa biro pero masakit ako magbiro, no? Kasi tao lang tayo eh, may damdamin din tayo, no? Kung kailangan din nating ilabas yung ating evil side din, no? Huwag tayong masyadong magpakabanal, no? Pero pagdating sa negosyo guys, negosyo, no? Huwag po nating sabihin na nahihiya kang mag-post about sa negosyo mo. So, tatanungin mo bakit ka hindi kumita. No, magtanong ka bakit hindi ka kumita. Sige, tanungin mo ang sarili mo, anong laman ng Facebook mo, bakit hindi ka kumita? No. Sa tingin mo ba may mag-inquire sa iyo kung ang mga laman ng Facebook mo puro kalukuhan? Puro mga share post, puro mga patama post, puro mga mema post, may mag-inquire kaya sa iyo kung ganun lang, kung walang mga related sa negosyong inalok mo doon sa mga kakilala mo? At sa tingin mo ba, hindi ka pagkamalang scammer? If ever na mag-check sila sa account mo, tapos wala sila makikitang negosyo na related doon sa inalok mo. Siyempre sabihin ng tao, ano ba yan? Alok ng alok, wala namang nakikita sa post niya na ganito. So, pagkamala ka talagang scammer. Guys, kahit pa kilala mo pa yung tao, no? Kahit pa sabihin mo na kilala ko naman to, kilala ko rin siya, pero magbe-base pa rin yan guys sa mga posting mo, lalo na sa negosyo, lalo na pag ang negosyo mo ay related sa pera. Kasi ang mga tao kasi ngayon guys, kahit 300 pesos lang yan, isipin pa rin nila na ini-scam mo sila, no? So kailangan talaga meron tayong posting about sa negosyo natin. So, importante meron tayong posting guys, no? Gaano ba kahalaga na meron tayong post about sa negosyo natin? Siyempre guys, para yung mga tao maniwala na meron tayong negosyo, no? Ako nga, magpagkamalan pa rin scammer kahit meron nang nakita sa profile ko or sa cover photo ko, sa cover profile, matawag na sa Facebook. Kapagkamalan pa ngang i-scamin ko yung 300 nila, kayo pa kaya na walang post? Even doon sa profile nyo, walang pagbabago, no? Kahit na binibigyan na kayo ni apply nyo, pagsali pa lang, binibigyan na kayo na apply nyo na ito yung gawin mong profile at mag-post ka pero hindi mo ginawa. Ang iba pa dyan, sasabihin na saka na ako hahataw kapag ganito na, mali po yun. Dapat,
Pagkapasok mo sa negosyong yan, hatawin mo na. Kinabukasan, magbago na dapat yung mindset mo. Hindi ka na dapat mag-mindset ng kalukuhan. Baguhin mo na yung sarili mo na guys, na baguhin mo muna yung sarili mo. Kasi kung hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, hindi mo kayang makatulong sa iba eh. Kasi yung sarili mo hindi mo kayang mabuo, di ba? So, buuhin mo muna yung sarili mo, no? Baguhin mo muna ang sarili mo kung gusto mo talaga mag-step forward o move forward o gusto mag-level up, baguhin mo muna yung sarili mo, guys. So, huwag tayong mag-matter doon sa mga reactions ng mga tao. Kahit gaano pa kadami ng reactions ng mga tao, guys. Kahit gaano kadami yung mga comment ng tao sa post mo, kung hindi naman related sa negosyo mo, kung hindi po siya related sa negosyo mo, kahit gaano pa kadami ng comment yan, walang silbi po yan. No? Hindi ka po kikita dyan. Kasi nga, yung post mo, oh yes, sabihin natin maraming nag-comment, maraming natutuwa, pero hindi ka po magkaka-income dyan kasi yung post mo nga may ma-post, kalukuhan. No, siyempre matutuwa tayo doon kasi maraming natutuwa sa negosyo. Maraming natutuwa sa post mo kasi nga nakakatawa naman talaga. Pero ang isipin natin doon guys, mas lalo mo lang nilulubog yung sarili mo. Mas lalo mo lang kita sa mga tao na hindi ka interesado doon sa negosyong pinasok mo. Kasi nga ang post mo, puro kalokohan. No? Hindi man lang makakakita sa isang linggo na may post ng about sa negosyo mo. So, kung hindi mo talaga mapigilan na mag-post ng may ma-post, so hatiin mo yung bawat posting mo. So, dapat sa isang araw, meron kang, scramble mo na, kung di mo talaga kayang mag-post ng may ma-post, di mo talaga kayang mag-post na walang may ma-post, walang kalokohan, scramble mo. Kundi, i-alternate mo siya. No, guys, ganon guys, no. Kung gaano ka-important posting, para yung pagkamalang scammer. Huwag mong bilangin yung mga reactions ng mga tao kasi ang tunay na kitaan, guys, wala sa reactions ng tao, wala sa comment, kundi nasa messenger. Maraming nagtataka sa akin, maraming nagtatanong sa akin, marami daw ang posting about sa negosyo pero wala man lang likes. Walang likes, walang comment, walang heart. Yes, inamin ko po yun. Walang likes, walang comment, walang nag-heart. Puro zero po yan. Even umabot na po siya ng isang linggong post ko pero walang nagre-react. Pero sa messenger ko po, maraming nag-i-inquire. Kasi nga may tinatawag kami doon, nasa messenger ang tunay na kita. Nasa messenger po. Ang totoong interesado, hindi po yan magko-comment. Mag-message po yan diretso sa'yo. Magda-direct message po yan sa'yo. Nasa messenger po kami laging busy. Okay? Kung may times kami na di kami nakasil sa Facebook, hindi kami nakapag-post, ibig sabihin, nandoon kami sa messenger namin busy. Maraming inquiries. Maraming tatanong. Alright? So, mag-post po tayo, no? Huwag mo isipin na nag-post ako ng tungkol sa business pero wala man lang nag-like, wala man lang nag-comment. Okay lang yun. Ang importante may post ka na pinakita mo sa mga tao na legit tayo, no? Para hindi yung pagkamalang scammer. So guys, huwag kayong matakot mag-post about sa negosyo ninyo. Hanggat alam nyong ang negosyo nyong pinasok ay legit, mag-post kayo. Be proud. Kahit sabihin natin load lang po ang ating negosyo, be proud. Huwag po kayong mahiya. Kasi may kasabihan nga po tayo, ang negosyong kinakahiya, hindi po pinagpapala. Tama? Alright guys, so ayun lang po guys. So sana po napakinggan nyo ang aking kwento ngayon araw na po. So bye!